Ka mag-lag. Ayun. Good morning po ulit mga teachers. So, kung nabasa ninyo po yung aking chat kanina lang, eh sana meron na kayong papel at ballpen, Kasi para maiwasan na natin yung paulit-ulit na na concern. Para at least aware na kayo kung ano yung kailangan natin sa Monday. Para mapaghandaan din. Kasi mahirap na kapag Monday pa lang, doon pa lang tayo mag-aasikaso ng kailangan. Kasi yung pag-activate ng account, tsaka yung pag-transfer ng file sa mga tablet ay medyo matagal. So, kung sa Monday pa lang tayo magpe-prepare ng mga listahan, okay? So, time consuming. So, mas maganda, as early as possible, prepared na yung mga listahan na kailangan. Para sa Monday, activate na lang, tsaka transfer ng mga files. Okay po? So, i-discuss ko po muna yung tungkol sa pag-activate ng account ng Gmail account ng mga bata sa kanilang tablet at kung paano mag-transfer or mag-upload ng mga files sa tablet. Okay? Medyo naglalag lang yung laptop ko eh. Kita na po ba ang aking screen? Yes, sir. Okay. So, simulan po natin sa pag-activate ng kanilang O365 account. Okay? So, ganito po yan. So, actually, dalawa ang pwedeng way kung paano mo sisimulan ang paggamit ng tablet. Okay? Pwedeng i-transfer mo muna yung mga files, pwedeng i-activate mo muna yung account, yung Gmail nila, bago mo i-transfer yung mga files. So, nasa sa atin na yon, okay? Pero ang ipapakita ko muna sa inyo ay kung paano mag-activate nung Gmail ng mga bata, yung O365 account. Okay? Ngayon, in terms of O365 account, di ba meron po silang dalawang account dito? Yung dalawang magkaibang domain. Yung isang domain yung inactivate natin nung nakaraan lang, yung Microsoft account, Microsoft Office Microsoft Office 365 account. Okay? Ang domain nun, di ba, at microsoftoffice.com yata yung domain. Kung hindi ako nagkakamali. Yun yung inactivate natin nung nakaraan. Ngayon, pagdating sa tablet, ibang domain yung gagamitin mo. Hindi na Microsoft.com yata yun. Yun. So, ang domain mo sa tablet ay ito, yung ncr2.deped.gov.ph. Yan na yung domain. Okay? Which is, makikita din naman ito dun sa file na sinend ko sa inyo. Okay? Then, nandun na rin yung password, yung default password. So, ganun lang din. May iba lang yung domain. Instead na microsoft.com, so on, magiging ncr.2.deped.gov.ph. Okay? Ganon. Ngayon, paano natin i-activate? Ito, number 1, tap the setting icon. So, ito yung interface nung tablet eh. So, yan, yung settings niya, nasa gilid lang. Pipindutin nyo lang yan. Then, after nun, select users and accounts, add account. Then, number 4, click Google, then tap next. Then, number 5 is sign in. Then, pag nag-tap ka ng sign in, dun mo na i-insert or i-input yung kanilang email. Ito, yung may domain na ncr2.deped.gov.ph, then yung password nila, of course. Okay?
Kung tapos na, ganun lang. So then, sign in, then tap finish. Okay? So, ganun lang po. Ngayon, kung gusto nyo palitan yung password, nasa sa inyo na yan. Pero I suggest, huwag nyo nang palitan. Kasi, time consuming yun eh. Okay? May question po ba dito? Bago ako mag-proceed sa susunod. Baka po may hindi tayo naunawaan. Okay na, sir. Ano na lang, sir? Pa-share na lang po nung PowerPoint Wala. na yan, sir. Para may guide. I-share ko ito mamaya. Then, eto naman. Pagdating sa SIM card, sa pagkakaintindi ko kahapon, lahat ng tablet, meron siyang automatic na Cherry Mobile na SIM card. Sa pagkakaalam ko, meron na lahat. Okay? Kasi supposedly, dalawang SIM card talaga dapat ang ibibigay. Isang Cherry Mobile, isang Smart. Ngayon, yung Cherry Mobile, to dun sinabi ko kanina, meron na sa lahat ng tablet. Ang problema lang yung Smart kasi sa pagkakaintindi ko kahapon, sa pagkakaalala ko, yung Smart na SIM card ay kulang. Okay? Kulang yung na-donate. Okay? Kaya, ang mangyayari, di ba nagpa-survey tayo sa mga GC natin sa kanya-kanyang advisory na kung ano yung SIM card na malakas sa kanilang area, di ba? So, yung bibigyan natin ng Smart SIM card ay yung mga bumoto nung Smart. Nagigets po ako? So, ganun po. Kung sino po yung bumoto ng Smart, sila lang po yung bigyan nyo ng Smart na SIM card. Okay? Para po magkaroon tayo ng specific na number ng SIM card na ibibigay per section. Kasi baka kulangin kung lahat sila bibigyan natin ng Smart. Tulad nga na sinabi ko, yung Smart na SIM card na dinonate sa atin ay kukulangin. Okay? So, kung hindi pa kayo nakakapag-survey or nakakapag-poll sa GC ninyo, maganda, gawin nyo na siya mamaya. Para malaman nyo na kung ilang bata yung bibigyan nyo ng SIM card na Smart. Okay? May tanong po ba dito? Sir, Yes po, ma'am. ibig sabihin yung may bumoto kasi ng Globe. Ano po yun, ma'am? Cherry Mobile na rin yun, yung Globe. Cherry Mobile. Okay, sige. Thank you. Meron pa po bang question? Yung mga hindi nag-response, sir, matik na Cherry Mobile na yan. Oo, sir. Mas magandang ganun na lang. Hindi siya nag-response So, siguro, sir, ganito na lang, no? Di ba, nagpa-survey ka, tapos hindi nag-response yung iba. Siguro nagbigay ka ng deadline kung hanggang kailan sila pwedeng bumoto. Halimbawa, hanggang bukas lang. Tapos, kapag yung natapos na yung deadline mo at hindi pa nakaboto yung iba, sabihin mo na lang na kapag hindi ka nakaboto within this day, automatic, Cherry Mobile na yung gagamitin nyo. Para aware sila na baka mamaya kasi magreklamo sila But hindi sila nabigyan ng Smart, ganyan. So, na lang, bigyan nyo lang sila ng reminder. Kapag hindi nakaboto, Cherry Mobile kayo, automatic. Okay? Ganun lang. Next. So, ito. Advisor should prepare separate distribution list of the SIM card. One for Cherry Mobile and another for Smart. So, hindi ako sure kung magpo-provide si Ma'am Si Ma'am Manaog ng listahan para sa atin. Pero, I suggest, mag-prepare tayo ng sarili natin. Para, meron mang ibigay sa atin na list si Ma'am Manaog or wala, ready tayo. Meron tayong list. Okay? So, ilista nyo sa papel nyo na kailangan ng list for the SIM card. Okay? One Cherry Mobile, then one list for Smart. Okay? Then ano pa ang kailangan nating information sa Monday? Ito po, i-discuss ko. Ito muna, yung flow ng uploading ng mga learning materials. So, sisimplehan ko na lang to, hindi ko nababasahin to. So, mangyayari po dito, yung school ICT coordinator natin, si Sir Arman, okay, siya yung magbibigay sa amin ng soft copy ng mga module, ng mga video lesson, okay, then yung mga worksheet. So, nasa sa kanya kung paano niya gagawin yun, kung direkta bang soft copy ang ibibigay niya sa amin,
or through cloud. Okay? Then, ang mangyayari, kapag nasa amin na yung soft copy or may access na kami sa cloud na ginawa ni Sir Arman, kami namang TWG yung mag-share sa inyo. So, ang mangyayari, from Sir Arman sa akin, then ako naman yung mag-share sa inyo. So, ganun po mangyayari. Ngayon, sa ngayon, wala pa akong nababalitaan na meron ng soft copy ng mga module at video lesson. Okay? So, i-update ko na lang kayo kung meron na. Sana, ang ibigay na lang sa atin ay yung soft copy na para hindi na tayo magda-download. Yun lang yung pinagdadasal ko. Sana soft copy na agad. Kasi, pag nag-download pa tayo, medyo matagal. Lalo na yung mga video lesson kasi mabibigat yan. So, sana soft copy na agad. Ngayon, with regards doon sa mga module na i-upload natin sa tablet, ang mga module tsaka video lesson na po na i-upload natin ay pang second grading na. Kasi tapos na naman yung first grading. Actually, patapos na yung first grading. So, malamang na-discuss na natin yung mga yan. So, hindi na siguro kailangan. So, ang focus nito, second grading na. Yung mga ibibigay na video lesson and modules. Okay? Then, what's next? Ito naman. Paano i-upload ni teacher, ni advisor, yung mga learning materials? So, syempre, kapag may kopya na si advisor ng mga learning material, gagawa siya ng folder. Ang pangalan ng folder ay ito, SDO Pasig City Learning Materials. Yan po yung pangalan ng folder. So sa folder na yan, dito mo na ilalagay yung mga learning material per subject. So halimbawa, Filipino, tapos sa loob ng folder ng Filipino, nandun na yung tatlong kailangan nila. Tatlong folder ulit sa loob ng folder ng Filipino. Ano yung mga folder? Module, video lesson, tsaka digitize worksheet. So, tatlong folder yung nasa loob ng isang subject. So, Filipino, Math, and so on. Tatlong folder yun. Okay po? So, ganun po siya. Then, kapag nagawa mo na yon, pwede mo nang i-transfer yung folder na to, yung SDO Pasig City Learning Material, sa tablet ng mga bata. So, gagamit ka ng USB cable, then i-connect mo siya sa laptop mo. Okay? Pwede kang gumamit ng tinatawag nating USB hub, yung maraming salpakan ng flash drive. Para at least hindi na pa isa-isa yung pag-transfer. Pwede kang mag-transfer ng multiple tablet kung meron ka. Okay? Ganun lang. Then, ang gagawin mo lang, since nasa laptop mo lang naman yung folder, idadrag mo yung folder papunta doon sa tablet or sa drive ng tablet. Okay? Ganun lang. Or pwede mong copy-paste. Alam niyo naman siguro yun pag copy-paste ng mga folder. Okay? So, kung meron kayo nitong USB hub, malaking tulong to, mapapadali yung trabaho niyo. Kasi marami siyang saksakan ng USB cable. So, yun. Then, what else? Baka may tanong po kayo bago ako mag-proceed. Sir, mura lang ba yung USB hub na yan? Nung nabili ko, mura naman eh. Parang less than 100 pesos. Kaso, nag-order ako online. So, kung o-order ka ngayon, hindi ko alam kung makakarating agad. Oh. Sige, thank you. Kasi ito ma'am, dati ko pa ito in-order. Parang nung mga May pa. May ko pa in-order ng USB hub ko eh. Hindi mahal siguro yung pag bumili ka sa mall o kaya dun sa Then, siguro ma'am, mahal lang ng onte. Okay, Pero thank you. kung tapos na naman akong gamitin yung akin, papahiram ko rin naman sa inyo. So, ang ilang tablet lang ang pwede sa USB hub ko? 4. 4 na tablet ang pwede rito. Sabay-sabay na yung 4. Thank you.
Then, ayun, bukod dun sa list nung para sa SIM card, ito po yung mga kailangan ng advisor. Okay? Ang kailangan ng advisor, syempre, yung list ng mga O365 account nung mga handle mo, yung advisory class mo. So, prepare nyo na yung list na yan para pagdating ng Monday, meron ka ng kopya, kumbaga, magta-type-type ka na lang. Okay, hindi mo na hahanapin. Mas maganda, ready na yung list mo ng mga email nila, tsaka password. Sir Bon, Yes po. paano meron ako isang bata, walang O365? Ayun, ma'am. Buti na sabi mo, ma'am, no? Ang sabi sa amin kahapon, kung wala pang O365 account yung bata, ang gagamitin na email sa tablet ay yung KHS account muna. Okay, sir. Thank you. Okay? So, ganun po. Then, kapag available na yung kanilang O365 account, siguro, sabihan na lang yung bata na i-activate na lang nila yung O365 account. I-guide na lang natin. So, ganun po. Ngayon, ito yung ano eh, ito yata yung concern na nakaraan. Para saan ba yung O365 account na yan? So, yung O365 account, syempre G Suite yan, ano? So, pag G Suite, syempre, merong Google Drive. So, pag may Google Drive, malamang, merong isa-save na mga files dyan. So, ano ba yung mga files na isa-save dyan? Siguro, mga modules din or mga learning materials din. Ang hindi ko lang sigurado kung kasama yung mga learning materials ng mga Pasig teachers, yung mga ginawa ng mga Pasig City teachers. Yun ang hindi ko sigurado. Pero, I think, learning materials pa rin ang ilalagay dyan. Yun lang. Hindi ako sigurado kung kasama yung mga ginawa ng Pasig City teachers. Okay? Kasi may G Drive eh. Automatic may mga file na ilalagay dyan. Okay? So, ulitin ko bukod dun sa list ng SIM card, list din ng email account or O365 account ng inyong mga anak. Siyempre, may password na dapat yun. Then, i-ready natin siguro yung LRN nila, then complete name. Yun. Mga information. So, yun siguro yung kailangan natin para sa Monday. So, I suggest, i-ready nyo na yung mga information na yan para pagdating ng Monday, activate ka na lang ng activate. Hindi ka na maghahanap mo. Saan ko makikita yung yung mga account ng anak ko. Yan. So, ngayon pa lang, mag-prepare ka na ng list. Sir Bon, meron akong bata, Sir Bon, walang LRN. From grade 7 pa, wala sila LRN. Kasi meron ng LRN, dalawa, conflict. So, hindi maayos-ayos, di magkabilis. Siguro, ma'am, hindi pina-ready ko lang yung LRN just in case nahanapin. Pero sa tingin ko naman, di naman nahanapin eh. Just in Hindi, case. kasi sa template sinend ni Sir Benji, meron dun LRN nakalagay. LRN? So, i-declare natin na wala pa talagang LRN. Kasi hindi ko rin masagot eh. Kung anong gagawin, hindi ko rin alam gawin ko lang LRN. Sir, meron sa LRN siya, pero dalawa. Dalawa, mayaman siya sa LRN. Wala. Dapat maayos muna sa yan. Mula grade 7 pa daw, sir, hindi maayos-ayos. Hindi ko alam kung bakit. Registrar kasi ang nakakaalam sa mga. Hindi rin maayos si Sir Rafi. Nag-usapan na namin yan. Sa LIS. Sa LIS naman. Sa LIS. Yan, lumalabas. Wala, sir. Hinanap na rin ni Ma'am Cabiles. Si Ma'am Cabiles na talagang gumagawa, pero hindi talaga masag-solve. Kailangan daw, ayaw ko, matagal na proseso. Pero sa ma'am, when it comes sa activation naman ng email account nila dito sa tablet, hindi naman kailangan talaga ng LRN dito. Kailangan, pinapa-ready ko lang just in case na siguro hanapin, gano'n. Okay. Kasi automatic naman yung pagka kailangan ng name ng bata, kailangan automatic, siguro kailangan na rin ng LRN kung maghahanap ng information. Kaya nga eh. Palagi magkasama yung dalawa eh. LRN sa pangalan eh. Okay sir, salamat sir. So yun lang. May tanong pa po ba tayo? Kasi ito na po yung mga technicalities na kailangan nating alamin. So tulad ng sinabi ko kanina,
bahala, nasa inyo po kung ano yung gusto niyo unahin. Kung gusto niyo bang i-activate muna yung email nila or kung gusto niyo mag-transfer muna ng file. Pwedeng kahit ano doon yung unahin niyo. So, halimbawa, kasi may tendency kasi na sa Monday, pagdating ng Monday, at kapag nag-activate na tayo ng mga email ng mga bata, magkasabay-sabay yung mga teachers, ano? Ang na-anticipate ko mangyari kasi, baka bumagal yung net kung maraming gumagamit. So, kung mangyari man yung ganun, I suggest, mag-transfer na lang muna kayo ng file kung available na. Para hindi kayo naghihintay na bumilis yung internet. Ayun po. Wala na po bang tanong? Okay. Kung wala na po, okay na po ako. Salamat. Sir Bon, kahit ano yung mauna, sir, sa dalawa? Ha? Kahit anong mauna sa dalawa, sir, no? Yung pag-setting ng Email. ng 0364, baka ano kayo transfer ng ano. Oo, kahit ano sa dalawa, pwede mo unahin dun. Sige, sir. So, yun. I suggest, kung mabagal ang internet natin sa Monday, mag-transfer na lang muna ng file para hindi sayang yung oras. So, yun. Thank you. Sige, sir. Salamat. Sir Bench, ikaw na po. Sige po. Yung sa akin naman, additional informations lang tungkol sa sinabi ni Sir Bon, kasi yung kay Sir Bon na diniscuss ay mga technicalities. So, hindi ko naman alam kayang explain yun sa inyo. So, yung akin, lang to, additional information. Sa Monday, sabi nga ni Sir Bon, ang uploading and downloading ay sa Monday. Actually, it's Monday and Tuesday. Pero kung as much as possible, kung kaya naman nating tapusin ng Monday, pwede din naman kung kaya nyo mag-overtime hanggang 7 p.m. or 8 p.m., pwede din naman siguro. Ang mangyayari po doon, don't worry naman kasi, correct me na lang Sir Bon ha, may prepare naman na foods para sa teachers, di ba? May budget naman daw po, sabi ni Sir Alex. So, yun. Tapos kung ang wino-worry naman natin ay paano yung klase natin sa Monday, Tuesday, magiging asynchronous po lahat yon. So, mag-iiwan na lang yung teacher, ang subject teacher ng activity para sa bata, para may gagawin sila habang tayo ay nag-a-upload, nagda-download, at nag-a-activate ng mga G Suite account nila. Tapos, ang venue naman po ay doon lang po tayo sa court. Yun po ang naalala ko kahapon sa junior high school po. Doon lang po tayo magsasama-sama sa court. So medyo marami. Sila nang bahala doon mag-designate ng places. So sana kung mas maaga tayo makarating kasi ang start yata ay 8 a.m. So para hindi tayo mahirapan, magtabi-tabi na lang tayong grade 8 teachers para in case na may tanungan, at least matutulungan natin yung isa't isa. Then, para naman po sa distribution, ang schedule po natin sa distribution is November 26. Friday po yon. So, ang mangyayari, morning po tayo. Kasi ang katandem natin sa distribution, ang November 25 is grade 7 and grade 9. Then, sa November 26 is grade 8 and grade 10. Kasi pinapartner po yun sa bilang ng teachers, kung tama po ako. Then, sa morning, sa distribution, I think mga 7 a.m. dapat nandun na yung parents. Pero hindi naman po lahat agad makakarating, di ba? So, magkakaroon ng konting orientation dun sa mga nauna o kung sino man, parang first come, first serve basis. Kung sino yung nauna, bibigyan ng kaunting, bibigyan ng kaunting orientation about sa tablet. Tapos, ang distribution ay sa classroom. May designated classroom po na ibibigay kung saan pupunta yung mga parents. So, ang mangyayari po, kung tama ang pagkakaalala ko, kailangan, halimbawa, since grade 8, ka-partner is grade 10, dapat may katandem po tayong grade 10 teachers. Bakit po? Kasi magtutulungan po yung dalawang teacher kasi kailangan po ng, tama ba ako, Sir Bon? Kailangan ng pipicturan yung magulang na kukuha. Tapos, i-verify pa kasi yung
i-verify pa yung sa listahan. Once na i-distribute ni teacher, 3 po yung process. Pasensya na, hindi ko na maalala. Basta kailangan po ay may ka-partner or ka-tandem tayong grade 8, grade 10 teacher. So sila po ang tutulong sa atin sa pagdi-distribute. Basta yun po, sila po ang maging katulong natin. So sana, maghanap-hanap na lang po kung sino yung mga available na grade 10 teacher na pwede nating katandem. Then, sa afternoon, since grade 10 naman po ang magdi-distribute, tutulungan din po natin sila. Kung sino yung katandem mo, tutulungan mo din siya sa distribution ng kanyang tablet sa students niya. Ano pa ba ang naalala ko? Then, syempre sa Friday, pagdating ng Friday naman, asynchronous din po ulit tayo sa klase natin. Yun lang ang mga naalala ko. May tanong po ba? Sir, tanong Yes ko po. lang, hindi ba puwedeng mag-assign na lang kung sino ang magka-tandem? Kasi parang pagdating dun saka pa lang hahanap tayo ng ka-tandem natin. Hindi ba puwede Hindi na? ko po masabi kung sino kasi speaking of katandem, siyempre ako naman wala namang issue sa akin pero baka kasi mag-assign ako halimbawa tas hindi mo naman siya medyo ka-close or nagkakailangan kayo. So, as much as possible, siguro puwede mo naman na lang siguro nating i-PM or kontakin yung teacher. Magkikita naman po tayo by Monday and Tuesday, 'di ba? So, Okey. siguro sa Monday puwede mong i-tap na lang yung teacher, "Ma'am, puwede po bang ikaw na lang po ang magiging ka-tandem ko sa distribution sa Friday?" Parang gano'n po. So, bale tayo ay morning, sa hapon ang Grade 10 grade po. 10? Yes Okey. po. Okey. Sir, para saan po ba ang tandem? Ano yung purpose ng ano nila? Kasi ma'am, mahirap po kasi 'di ba, halimbawa, ikaw yung advisor, may dumating na parent po 'di ba? So bibigay mo yung tablet tapos magsa-sign pa siya. So para hindi po yung tapos pipicturan pa yung parent 'di ba, na kumuha ng tablet. So para hindi po tayo anong tawag doon, mag-overcrowded sa classroom kasi social distancing nga po. So once na ikaw ay nagdi-distribute at nagpapapirma, yung si katandem mo naman na teacher, yung magve-verify ng list at magpi-picture para then out na po siya agad. Hindi na po yung habang ikaw ay nagpapapirma, magpi-picture ka pa sa teacher, may mga parent na naka-standby doon na nakatayo. So medyo matagal yung process. So yun po ang nakikita nila. Kasi yun po daw ang ginawa ng senior high school nung namigay sila ng tablet pa. Yun po. Okay, sir. Thank you. Kasi inisip ko sir, sa akin konti lang naman eh. So siguro kung matapos ako, mauna ako, I can assist naman eh. Ay oo, tama ma'am. Kasi ilan lang naman ang student. Siyam lang sa akin, sobrang dami eh, siyam. Siguro kahit hindi mo na kailangan ng katandem, sa Oo. palagi mo naman. So, Kasi ilan pag lang naman ang natapos ako sir, ako na mag-assist sa iba for picture okay. taking, mga ganyan yan. Sige ma'am, it's your choice. Pero siguro naman, oo, 9 lang naman ang anak mo eh. Sige sir. Yun lang po. Meron pa po bang tanong? Wala na po. Sana Tingin ko lang, sir. Yung kailangan din dalhin ng magulang, paalala nyo, na kapag parent yung kukuha, ang kailangan nilang dalhin yung salaysay. Salaysay lang sa kanila. Alam ko sa school, magbibigay ng copy ng salaysay, then pipila pa na lang ng magulang. Tama ba? Then, ano pa ba, bukod sa salaysay, affidavit. affidavit. ID sir. kapag ID sir, hindi ba kailangan? Kasi hindi natin kilala eh. affidavit of guardianship sa guardian, kailangan nila. Dalawa yan, di ba sir? Salaysay at affidavit kapag guardian. Kapag parent, Government salaysay ID. Sir? Government ID. Ayun, tama. Xerox ng kanilang government ID. Any government ID siguro, pwede na. Siguro cedula pwede rin, no? Yes Dapat po, or certificate. Sabi. Sir? Yung ID daw po ay dapat may picture po ng magulang. Yun. Kung wala Ano po yun, Sir AJ? Pag halimbawa ang ID ay yung mga private, yung sa mga company, ganon. Private company, so kailangan may picture ng magulang. Or kung wala talaga siyang, para hindi siya mahirapan yung parent, kung wala siyang government ID, kumuha na lang siya ng certification or barangay certificate.
Yun po. Opo. Tama, sir. Yung barangay certificate daw, sir, kailangan din daw po may picture din eh. Yes po. Yes po. Yung ano, sir, yung ID, sir, ng mga bata, verify na talaga sila yung magulang. Kailangan pa ba yun? Pwede Pwede sir, siguro, kung meron sila, dali na lang din. Para Oo. sa kahit yung lumang ID nila, ID nila last year. Kung meron, kasi may mga batang walang ID. Ayun, baka may mga concern pa yung iba nating kasama dito. Sir Benji, tanong ko lang, kasi yung ibang bata, hindi pa raw nila nakukuha yung ID nila na luma nang kumuha sila ng, ano ba yun, yung voucher ba yun? Kanino kukunin sa office natin? Sa school, ma'am, nandun lang po siya sa school guard. Sabihin lang po sa guard, nandoon po lahat ng IDs. Okay, thank you. Sir Benj, kaklaruhin ko lang Ang Mm. oras ng pagpunta ng magulang sa Monday ay 7. 7 po ang start. Oo. 7 pero hindi pa distribution yun kasi may orientation pa eh. Yes. So malamang mga 7:30 malamang ang distribution. Yes po. Basta tayong teachers, agahan na lang po. Then, isa pa pala bago ko makalimutan. Kasi speaking of, sinasabi ni Sir Bon kanina yung sa downloading and uploading, nasa akin po yung mga OTGs ninyo. So, pwede po ninyo magamit yun. Halimbawa, may kopya na si Sir Bon, save nyo na lang po teacher sa OTG ninyo para hindi kayo mahirapan. Tapos isasaksak nyo na lang doon sa tablet once na na-save sa OTG. So, ibibigay ko din po sa Monday pati yung PPE ninyo. Yun po. Kasi ang nakakuha pa lang po ay si Sir Mabasa. Then, i-remind ko na lang din po kayo, teachers, yung sa hinihingi po, pasensya na kung paulit-ulit yung hinihingi kong data, pero yung kasi yung pinasa ko kahapon sa GC, yun po ay galing kay Ma'am Maningas kasi siya po yata kung pagkakalam ko in charge sa mga tablets. So, yun po ang hinihingi niyang information. So, alam ko naman meron naman nga kayo nakasave nun, copy-paste na lang. Then, sana po by this afternoon, kahit mga 5 p.m., ay mai-forward na po sa akin para naipasa ko kay ma'am kasi gagawin daw po niya ng Saturday at Sunday yung consolidation. Yun po. Sir Benj, speaking of pala, no, yung kanina sinabi mo, ang nakalagay kasi doon, ano ba yan? Students who are enrolled later than July 29. So, ang ilalagay namin yung mga late na nag-enroll. Ano po sir, ang pagkakasabi po nung nagtanong ako, lahat daw po nang lahat na po ng student ilalagay doon. Then, di ba may nakalagay naman na date of enrollment doon? Parang feeling ko si ma'am na ang bahala magsa-sort out doon. Okay. Sige. Kasi kung later lang ilalagay, onti lang yan. Opo. Okay, sige, thank you. Buti na lang. Ay, sir, ano yun? Yung isasubmit kay Ma'am Maningas, yun yung naisubmit din namin sa'yo? Sir Opo. Benji? Ipasa niyo na lang po muna sa akin, then ako na lang po magfo-forward kay ma'am para sabay-sabay po tayo makapagpasa. Tapos yung mga late na, saka na namin ipapasa yung name. Hindi ma'am, doon po sa data, sa binigay ko, ilagay niyo na po lahat ng bata doon kasi may Okay. nakalagay naman po na date of enrollment doon sa parang left corner. Si ma'am na yata ang bahalang mag-ano doon kasi ang ganito po ang maging proseso noon kung bakit isasama na yung late enrollees. Kasi just in case na ang tablet natin ay sumobra, at least isasama na natin yung mga pang second batch dapat. Maisasama na po natin. Hello, Andre. Okay. Kasi lumabas ako sandali hindi ko na pakinggan ng gusto yung kanina. Sige, thank you. Pero when it comes po sa mga sobra-sobra, pag may sobra po, priority pa rin po yung mga naunang nag-enroll sa second batch. Kumbaga, first come, first serve yan. Halimbawa, kung yung anak mo ay nag-enroll na ng mga bandang November, hindi sila mabibigyan agad. Kasi November sila eh. So, uunahin bigyan kapag may sobra yung mga nag-enroll ng mas maaga ng November. Ganon.
kung sino yung pinakamaaga sa kanila, sa mga na-late. Okay? So wag po tayo magbigay agad ng information sa magulang na kapag may sobra ay pwede nang kumuha yung anak nila. Okay? Hindi po agad yun. Doon nga pala, ay sorry. First come, first serve po. First come, first serve po sakali. Doon pala sa case ko, Sir Benji, bali nabawasan ng isa kasi umalis na yung isa, nag-transfer na. Okay lang po yun, ma'am. Mas okay na sumobra yung list natin. Thank Yes, you. Pero yung binigay ko sa iyo, sir, bawas yung nitong lately lang na number, bawas na yung isa. Binawas ko na okay. siya. Wag mo na lang din, ma'am, isama yung bata doon sa ipapasa mo kay Mama Ningas kung talagang nag-transferred out na siya. Sige, thank you, sir. Ay, sir, diba, pag yung kukuha ng tablet yung halimbawa ay yung guardian, di ba kailangan hawak nila mismo yung notaryado na AOG? Yes po, dala po nila. 4 copies. Kasi meron ako isang sabi ko kunin niya dun sa guard, iniwan daw niya sa guard. Sabi ko, kailangan hawak niyo po yung pag kinuha niyo po yung tablet. O, kasi tayo po ang magko-collect nun, ma'am. Mm. Puntahan na lang niya sa school. Thank you. Ay, mga nagpalit pa naman ng guard namin. Balik-kaklakuhin ko lang din yung sa partner, tandem, ano. So, ganito po kasi yung mangyayari sa pagkakaalala ko. Sige, sir. Sige. Di ba morning tayong grade 8? So, tayong mga grade 8 advisor, tayo yung magbibigay talaga ng tablet. Ang magbe-verify yung katandem natin. Okay? Then pagdating naman ng afternoon, tayo naman ang magbe-verify ng mga documents na dala ng mga parent. Then yung mga advisor ng grade 10, sila naman yung bibigyan ng tablet. So, ganun po. Palitan ng task. So, Sir Benji, kukunan ng picture habang kumukuha yung parent ng tablet o guardian ng tablet. Ano, ma'am? Paulit po. Kukunan ng picture habang kinukuha, nire-receive ng parent or guardian yung tablet. Ano, ma'am? Halimbawa, hawak na ng parent yung tablet. Yung parang tayo siya, tapos pipicturan, gano'n. Okay. Para mas mabilis nga, Thank you. Parang mag-shot ng... Apo, parang gano'n. Prepare na lang po siguro tayo ng illustration board tsaka chalk. Tapos, sulat natin yung pangalan nila tsaka pangalan ng bata tsaka yung section nila. Oo. Tama. Thank you. Okay, wala na pong tanong, wala na pong concern, teachers. So, magkita-kita na lang po tayong lahat sa Lunes. So, marami-rami po tayo. 7 to 12. Grade 7 to grade 12 pala. Nasa school sa Monday. Thank you. Thank you. Thank you po. Goodbye. Salamat din. Thank you. See you on Monday.